session no for this morning. So ako po si Doc Eric. So I'm an internist po. So sa mga first time po na makita ako ngayon, um, I've been taking the products po kami po ni Tin for 6 years. So ito po ang itsura ko dati 6 years ago. So katatapos ko lang po niyan no sa aking fellowship. So dahil stressful yung work and duty, no, kain ng kain. Ayan, lumaki po ako ng ganyan. So that time I weigh around 209 pounds. And during that time po, madali ako mapagod, hinihingal, konting lakad, pagod na, no? Maupo lang in a few minutes, antok na, no? So sabi ko ayoko ng ganitong pakiramdam. Parang hindi ito fit sa age ko that time. So I was 37 years old that time. Sabi ko, masyadong matanda yung pakiramdam ko. Ayoko, baka mauna pa akong maging pasyente, no? Wala pa akong career. So, buti na lang na-meet namin through my wife Tin, ang aming sponsor, si Mother, and inintroduce kami dun sa concept ng healthy breakfast. So, yun, we started sa NC. So, after 3 days, no, na iniinom ko yung shake, sabi ko ba, okay siya. So, gumaang yung pakiramdam ko, I feel lighter. So, sabi ko, dinire-diretso ko. So, dahil sineryoso namin, no, ako, sineryoso ko yung produkto, no, I lost a total of 22 pounds, tsaka 4 inches sa waistline. At ayoko nang bumalik, no, sa ganyang katawan and sa ganong klaseng pakiramdam. So, ayan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay sarcopenia. So, it's all about muscle health, no? Kasi ito yung isa sa mga nati-take for granted. So, usually narinig natin sikat ni sikat, heart, lungs, 'di ba? Pero alam niyo ba na mahalaga rin that we should take good care of our muscles. Okay, so eto teaser muna, no? So, sa mga nakikinig po diyan, siguro, wow, 'di ba? Ang ganda naman yan. Unang tanong ko sa inyo, hulaan niyo po, type niyo po, ilang taon na kaya itong taon na 'to? Okay? Sige. Ilan ba, ilan? Hindi ko kita. O sige. Okay, so ang tamang sagot ay siya po ay 54 years old, no? So siya po ay si Chuan Dotan. So isa po siyang Singaporean, isa po siyang fashion photographer. Okay, next. So yan, kilala niyo ba yan? Okay, can you guess ilang taon na po siya? Sige, type niyo, ilang taon na? Sa mga followers niya, alam na alam yan. 20. Tamang sagot? Yan, 51 na po siya. Okay. Next. Yan, ilang taon na po kaya yan? So, yung kanina po, si Jennifer Lopez yun, ha? Sige. Ito po, siya ang tinatawag na oldest Trump model. So, hulaan nyo. Ilang taon na kaya? Edad niya? Ay, 84, no? So, bakit ko po pinakita itong mga tao na to, no? So, siguro, unang impression nyo, wow, 'di ba? Parang, lalo na yung first picture, 54, 'di ba? Ganun yung katawan. So, possible pala, no? Pero pag tinanong, ano ba ang sikreto nila sa mga ganon? Number one secret, healthy eating, discipline, and active lifestyle. Pare-parehas po sila ng sagot about that. Gusto nyo ba maging ganon? Ako gusto ko. Sabi ko, when I reach that age, gusto ko ganyan din, no? So, ayan. So, pag-usapan na natin yung ating topic. So, sino po dito? Age 30 plus, no? So, yung mga hindi pa 30 plus, magiging 30 and above din kayo. Makinig na kayo, no? Sa mga 30 plus, mag-take down notes na po kayo. Okay, so ano po ba ang sarcopenia? Sarcopenia, ito po ang progressive or hindi maiiwasan na pagkawala ng ating muscle mass. Sa ayaw at sa gusto natin, sa buhay kasi, may mga bagay na wala tayong control. May mga bagay na may control tayo. So isa ito sa mga bagay na wala tayong control, no? Talagang magkakaroon tayo ng progressive loss of muscle. Okay? Ano pa, kapag nawawalan po tayo ng muscle mass, nawawala rin po yung power niya. And syempre, this can lead to physical disability, no?
poor quality of health, and even death. So, yun yung ayaw natin. Okay. So, ito po ang itsura ng normal. So, yung nasa taas, no? Kung mapapansin nyo, konting-konti lang po ang fat, mostly muscle, no? And yung bone, yung puti, yan po yung nasa gitna. So, sa sarcopenia po, eventually, paliit po ng paliit yung area na kung saan ang katawan natin ay occupied by muscle kasi yung iba napapalitan din po siya ng taba. Okay. So, bakit ko po napansin age 30 and above ang usually affected? Kasi nag-i-start po ito when we reach at age 30 years old, no, sa ayaw at sa gusto natin, ang ating muscle mababawasan po at a rate of 3 to 8% po per decade, no? It can go high as 15% when we reach 60 years old. And alam nyo ba, kapag ang total muscle mass natin bumagsak to less than 70, yun po ang dangerous sa health natin. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, yung mga lola, lolo natin, payat na payat sila, halos wala silang muscle, susceptible sila to infection or any diseases. And alam nyo ba, mas mabilis pa po yun if nakikipag-battle sila sa sakit. Let's say, kidney problem or cancer, no? Mas mabilis mag-deteriorate ang kanilang muscle mass. Okay. So, pakita ko po, ano ba itsura ng normal? So, ayan po, nasa kaliwa. Pero, kapag hindi natin napapractice, no, parati tayo nakahiga, no, hindi tayo active, so nababawasan po ito and nag-atrophy or nangungulubot, no? And through time, no, na-expose itong muscle natin sa mahabang panahon, no, nababawasan po siya which can eventually lead to sarcopenia. Okay? So, ano ba ang sinasabi nila na factors? Marami po. Number one, diet. So, kung mababa po ang ating protein intake, kulang tayo sa vitamin D, yung meron tinatawag na sarcopenic obesity, ibig sabihin, mababa ang muscle, sobrang taas ng fat, no? Ano pa, yung mga drastic, no? Yung weight loss, yung mga unhealthy ways of losing weight. So, it can lead, no? Ano pa, yung mga iniinom nating gamot, yan, mga gamot sa high blood, steroids, no? Especially kung di maiwasan, no? Yung mga ating lifestyle habits, unhealthy lifestyle habits, no? So, yan, alcohol, smoking. Siyempre, sa age natin, so as we age, no? Yung ating hormones, comorbidities, and siyempre, yung nasa genes natin. So, these can all lead to sarcopenia. Pero mapapansin nyo, sa mga factors na ito, di ba? Yung diet, yung body composition, yung mga gamot na iniinom natin, yung ating lifestyle, ito yung mga bagay na may control tayo, di po ba? Samantalang yung mga intrinsic factors, given na po yan, nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. So, ibig sabihin, malaking part, no, ng development ng sarcopenia, nakabase pa rin po sa ating decision, no, sa ating lifestyle. Okay? Sige. So ano bang best way to fight sarcopenia? Siyempre, number one, healthy eating, no? Ano pa? We have to exercise our muscles in the form of combination po yan. Aerobic exercises and anaerobic exercises. So nakalagay po dyan yung benefits ng aerobic exercises, no? Burns fat. Ano po ang mga example niyan? Ayan. Yung mga lumalayo yung distansya, no? Yan, swimming, no? Biking, no? Yan, marathon, running, no? Samantala, yung mga anaerobic exercises, ito po ang benefits, no? Nandyan, makikita nyo, ano niya, weightlifting, no? Yan. So, combination po siya nung dalawa. Mas maganda, hindi pwedeng aerobic lang or anaerobic lang. Maganda, combination kasi they have their own benefits. Okay. Next. Ay, ayaw. Ayan. So, wag na natin hintayin mangyari po sa atin ito. Kasi yung nasa kanan, yan po yung mga itsura ng katawan ng mga ating mga lolo't lola. No? So, and by that time, tumataas ang tsansa nila for
morbidity, mortality, even death po, no? So, yan yung mga signs. So, ano ang pwede nating gamitin? So, if we want to focus, yan, yung sa ating muscle, no? Siyempre, nandiyan yung ating shake, no? Yung ating rebuild, siyempre, especially dun sa mga nag-workout at ang ating Formula 1 at ang ating personalized protein powder. Bakit? They contain protein, which is soy protein or good protein na makakatulong po sa pag-build up natin ng muscles. And kung nag-exercise tayo, syempre, nandiyan na nating night works, no? To dilate our blood vessels. Ang sinasabi, yung green tea, no, na makikita rin sa ating tsaa, it can help, no, sa ating recovery, no, ng ating muscles. At ewan ko ba pero ang daming mga studies about the omega-3, hindi lang siya maigi for the muscles, maigi siya for the heart, marami siyang benefits. Ako sinasabi ko rin po, no, sa mga nakilala ko. If you are taking vitamins, you should take omega-3 as well because marami po siyang benefits, no? So wag na natin hintayin, no, na hindi pa uli ang lahat, no? Magsimula na tayo ngayon, wag na nating hintayin na nag-i-start na tsaka tayo sisimula, no, to take good care of our muscles. So ngayon pa lang, no, i-build na natin siya. Okay? So with that, thank you po and I hope marami kayong natutunan and see you again po next time.